Ngayong araw ay makakasama natin sina DICT Secretary Henry Aguda, Assistant Secretary Luis Miguel Planas at SSS President and CEO Robert Joseph Montes de Claro upang bigyan tayo ng update sa bagong SSS portal at mga benepisyong handog nito sa ating mga kababayan. Magandang araw po, Secretary. Magandang good morning. Good afternoon na pala. Thank you, Yusek Claire. Sa ngalan ng Department of Information and Communications Technology, isang mainit na pagbati sa ating mga kababayan. Saan man kayo naroon, sa lungsod man o sa malayong komunidad, at saka Happy Thanksgiving po dun sa mga nasa North America po. Nandito po kami ngayon para ibahagi ang isa sa mga pinakamahalagang hakbang ng gobyerno sa larangan ng digital governance. Layunin nito na gawing mas malinaw, mas bukas at mas accessible ang impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ang pera ng bayan. Bahagi ito ng vision ng Bagong Pilipinas, kung saan ang bawat Pilipino ay may karapatan at kakayahang makita at maunawahan ang pamamahala ng gobyerno. Ngayong araw, nais naming i-highlight ang Transparency Portal. Ano po ba ang Transparency Portal? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ay isang AI-powered website na nagpapakita ng budget at paggastos ng gobyerno sa paraang madaling maintindihan. Kasi po, minsan mahirap pong matanto kung ano yung mga transaksyon. With the AI-powered Transparency Portal, meron po kayong kasama na mag-figure out kung ano yung mga bagay na gusto nyong masagot. Noong pong November 24, ngayong taon po, ilinunsad po ni Presidente Ferdinand Marcos ang DPWH Transparency Portal kasama po si Secretary Vince bilang bahagi ng mas malawak na push para sa open government at mas malinaw na pag-uulat sa publiko. May dalawang pangunahing features po ito. Una, meron po siyang visual dashboard. Makikita agad ang breakdown ng budget gamit ang charts, graphs, at infographics. One screen view lang, kaya madaling intindihin at mobile-friendly pa siya. Kaya kahit sa basic smartphone po, pwede nyo na pong ma-access yan. Pangalawa po, meron po siyang AI chatbot. Pwede kang magtanong sa chatbot gamit ang normal na lengguwahe. Kung sanay po kayo ng English, Taglish pwede rin, Filipino pwede, or regional languages. Halimbawa, magkano ang budget ng PhilHealth ngayong taon? Sasagot agad ng AI kasama ang breakdown at context. Hindi kailangan maging expert o marunong sa technical jargon. Hindi nyo na po kailangan maging accountant. Yung AI po tutulong sa atin para ma-figure out kung paano nagagastos ang isang bagay at ano yung impormasyon na kayang maintindihan natin pong lahat. Ang goal natin ay magkaroon ng malawak na digital transparency system kung saan bawat Pilipino ay may access sa malinaw at updated na impormasyon tungkol sa pera na ginagamit ng gobyerno. Kamakailan po, linaunch po yung PhilHealth last Tuesday po. Nais naming ibahagi ang transparency portals ng PhilHealth at SSS. Inilunsan din po ng Pangulo to. Para sa PhilHealth Transparency Portal, live na ito at pwede nang bisitahin sa philhealth.open.gov.ph. Pwede nyo rin pumuntahan sa PhilHealth mismo or dumiretso kayo dun sa open.gov.ph. Dalawa pong website ang pwede nyo puntahan. Dito makikita ng bawat Pilipino kung gaano ginagamit ang pondo ng PhilHealth sa paraang visual, malinaw, at madaling maintindihan. Mobile-friendly din po ito. Kaya kahit nasa probinsya or baryo, basta may access, kaya nyo na pong makita. Para naman po sa SSS Transparency Portal, kasama ko po si PCOJ po. Kasama natin dito mamaya si Assistant Secretary Miggy Planas at ide-demo niya po live yung SSS portal. Ngayong araw din po ito naging live. So ito po yung first time na makikita nyo rin siya. Bakit po mahalaga ang transparency portal? Para sa mamamayan, malalaman kung saan napupunta ang buwis nila. Madaling gamitin kahit hindi high-tech or savvy, accessible kahit sa smartphone at sa lahat ng probinsya or baryo. Para naman po sa gobyerno, para po sa amin, nagpapalakas ng tiwala ng publiko.
mas mahirap maitago ang irregularities, mas mabilis at standardized ang reporting sa bawat ahensya, at ito po'y panglaban po natin sa korupsyon. Sa simpleng logic, mas maraming mata sa datos, mas mahirap magtago ng anomalya. Ang bawat Pilipino ay pwedeng maging watchdog ng gobyerno. At dyan po sa ating transparency portal, makakaasa kayo, walang fake news. Malinaw ang mensahe ng Pangulo, gamitin ang teknolohiya para labanan ang korupsyon. Gawing episyente ang serbisyo at ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno po. Ang Transparency Portal ay bahagi ng mas malaking vision para sa digital governance. Nauna lang po ang DPWH, PhilHealth at SSS. Mga susunod na linggo po, nakikipag-ugnayan na po kami sa mga ibang ahensya. Wait, and there's more. So in the coming weeks po, lalabas po yung mga transparency portal ng may ibang ahensya. Matapos ang taon, magiging standard na yan at normal. Siguro po, isa rin po sa gusto naming ibahagi sa inyo, si DICT po, nagsimula na rin ng live bidding. Alam ko po, mga naririnig nyo, yung mga ibang ahensya at saka ibang LGUs nagla-live bidding. Kami po ay nagsimula ng mag-live bidding April 15 pa. Ginanap ng DICT ang kauna-unahang live stream public bidding sa Facebook. Isang makasaysayang hakbang para buksan sa publiko ang procurement process na real-time. Layunin nito ang gawing mas bukas, transparent ang proseso ng government procurement at bigyan ang bawat Pilipino ng pagkakataong masubaybayan kung paano ginagamit ang pondo ng bayan. Ito po ang klase ng governance na gusto nating itaguyod. Ngayon po naman, kaya namin ina-announce yan, kung hanapin nyo po kami sa Facebook, nag-transition na po kami sa YouTube. So simula noong Setyembre naman, lumipat na ang DICT sa YouTube platform para sa mga live stream bidding. Mas malawak ang reach ng YouTube at mas interactive po siya. Just in case po, yung mga ibang binabantayan siya sa Facebook, tapos nagtaka, baka na-miss nila yung announcement, lumipat na po kami sa YouTube. At sa YouTube po, pwede nyo pang i-replay at panoorin ulit yung mga bidding. Panghuling dagdag na lang po, bago ko i-turn over yung demo kay Asik Miggy. Gusto rin naming ibahagi ang pinakabagong updates sa Bayanihan SIM program. Isa sa mga hakbang ng gobyerno para siguraduhin walang estudyante o guro ang maiiwan sa digital learning, lalo na po sa mga lugar na unserved and underserved. Ang Bayanihan SIM ay isang government initiative na nagbibigay ng free SIM cards na may internet access sa mga estudyante at guro bilang bahagi ng DICT's Digital Inclusion Program. Nakikipagtulungan dito ang mga major telcos po, Smart Communications, PLDT at DITO, at saka Globe. Para sa mga estudyante, bawat SIM ay may 25 gigabytes data per month, valid for 1 year. Magagamit ito sa online classes, modules, research at communication sa teachers and classmates. Layunin nito na walang estudyante ang maiiwan dahil sa kakulangan ng koneksyon. Ito po ay isang project na inatasan sa amin ng Pangulo. Kasama po natin dito ang DepEd, DSWD at DILG sa pagpili ng mga beneficiaries, lalo na sa mga schools na hard to reach. Unang 3 paaralan na makakatanggap ng Bayanihan SIM, Kalawakan Elementary School sa Doña Remedios, Trinidad, Bulacan, Bani National High School, Coto Annex sa Masinloc, Zambales, at San Nicolas Integrated School sa General Luna, Quezon. At 500,000 po yan na ipamimigay in the next coming months. Tapos another 5,000 towards January and February. Para sa susunod na distribution po, abangan nyo na lang po ang announcement ng mga schools. At ito po ay pagtupad dun sa SONA promise po ng Presidente. Ay, sorry, kahuli-huli na lang pala yung pinakahihintay po natin na konektadong Pinoy. Ito po yung latest. Just in case matatanong nyo mamaya, sasagutin ko na. Ang Konektadong Pinoy Act, ang IRR ay napirmahan na ng lahat ng partner agencies, meaning mga more than 5 or 6 secretaries po yan. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa mas mabilis, mas abot kaya, at mas maasahang koneksyon para sa bawat Pilipino. Ito po ay ipapublish na this weekend. And hintayin nyo na lang ang 15 days
fully effective na po yung IRR. Panghuling salita ko na lang po bago ko ibigay kay Asek Miggy, gusto naming iparating ang DICT ay patuloy nakikilos base sa datos at katotohanan, hindi sa haka-haka. Patuloy kaming maghahatid ng teknolohiya na nagsisilbi sa publiko, malinaw at may integridad. Sa media, malaking tulong ang inyong papel para maiparating ang tama at malinaw na impormasyon. Kami po ay nakikipagtulungan sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa effort nyo to carry yung news namin on disaster advisory. Yung kayo po yung nagsasabi sa kanila, ina-amplify nyo na dapat yung cellphone naka-charge. On cybersecurity, yung mga programa po natin tulad ng Oplan Paskong Sigurado at saka Oplan Cyberdome. So maraming pong salamat sa kaibigan natin sa media. At sa bawat Pilipino, karapatan nyo malaman kung paano ginagastos ang pera ng bayan at tungkulin naming siguraduhin na malinaw at bukas ito sa lahat. So maraming salamat po at sa pagkakataong ito, I will turn it over to our Gen Z Asek Miggy Planas for the demo of the Transparency Portal AI. Asek Miggy. Maraming salamat po, Secretary Henry. Magandang hapon po. So, sa DICT po, lagi namin tinatanong paano namin magagamit ang teknolohiya for transparency. And one of these initiatives is the open.gov.ph initiative po. And our first po, earlier this week, nilaunch po namin ang philhealth.open.gov.ph, or this is the PhilHealth Transparency Portal. So we can, ngayon po, i-demo na po namin ang PhilHealth portal. So while we're waiting po sa PhilHealth portal, nilaunch po ito ni Presidente at ni PhilHealth just this Tuesday, right after po ng DPWH Transparency portal. And again, you can access it at philhealth.open.gov.ph or sa PhilHealth website po. May transparency tab po sila doon. Doon po natin makikita yung PhilHealth Transparency Portal. Ang initiative po talaga ng Transparency Portal here is mapakita natin sa taong bayan ang mga datos ng ating mga agencies just so we can track yung actions ng ating mga agencies katulad po ng PhilHealth. Dito po sa screen, makikita natin yung Healthcare Impact Dashboard. Salamat po sa PhilHealth for being very transparent with their data. This is real-time din po. And as we scroll down, may performance analytics dashboard din po tayo. Makikita natin yung claims and benefits and statistics ng ating PhilHealth. There po, PhilHealth nationwide coverage. Makikita po natin sa screen. And we know po na ang numero, they're just numbers if the people don't really understand. No? So we also created an AI for all the transparency portals. And this is for the AI to help laymanize o para mapadali ang pag-intindi ng taong bayan sa ating datos na ipinapakita po sa transparency portal natin. Ang unang tanong po natin dyan, patingin po ng claim statistics. So we can talk to our AI in both Filipino po or English. Ayan na po. So this is live na po. Again, philhealth.open.gov.ph. And today lang po, we're also proud to announce with here po as our SSS President, live na rin po ang ating SSS Transparency Portal. And you may access it at sss.open.gov.ph. And we're here din po to live demo our SSS Transparency Portal. And again, here you will see also live data po ng ating SSS. And again, thank you po SSS for being transparent with your data and sharing it in real time. Ayan na po. Nakita po natin ang datos ng SSS. And we can now track SSS data. And again,
sa lahat po ng ating transparency portals, meron din po tayong AI. And yun lang po. And as much as possible po, ng ating AI, it will only answer data ng ating SSS, or with regards to PhilHealth lang din po. Hindi po magsasagot ang AI if it's other topics outside of SSS and ng PhilHealth po. So again, please, we may expect din po other agencies, as mentioned din po ni Secretary Henry Aguda. So now po, may we call on SSS President and CEO Robert Joseph Montes Declaro for a message. Maraming salamat po. Magandang hapon po, Malacanang Press Corps. Good afternoon, Yusek Claire, Secretary Henry. Kinagagalak ko po to be part of this briefing this afternoon. Transparency has always been one of the core values of SSS. And hindi naman ho bago ang information na translate natin dito sa transparency portal. Ito ay part ng mga normal submissions ng isang government agency, whether it's a Congress or sa ating regulator, no? But through DICT, through technology, we are able to communicate better ang performance and datos ng SSS. Mula sa kung saan ho ginagamit, saan ho ini-invest ang pondo ng SSS, kung nasan ho ang mga miyembro ng SSS, at kung paano ho in the future mag-avail ng different services ho ng aming ahensya. So again, congratulations to DICT. Alam niyo ho, isang linggo lang ho, it took us 1 week before this transparency portal was put into place, no? So we had the discussion, we had a late meeting last Friday, and in a span of 1 week, DICT was able to translate our transparency portal into an AI-powered portal. So nagpapasalamat ho kami ng malaki kay DICT, Sec Henry, sa being part of the first 2 GOCCs na napili to transition into the AI-powered transparency portal. At hindi ho dito nagtatapos. So eventually ho, ang aming mga charters, gusto ho sana namin mailagay din dito sa AI-powered solution ng DICT para mas maintindihan ho ng bawat Pilipino kung ano ba po ang batas na napapaloob ang SSS, ano ba ho ang aming mandato, at kung ano ba ho ang ating mga possible investment criteria. As we venture out in the international market, it would be really good for foreign investors also to take a look at our charters to understand the mechanics for SSS to put its funds. So lastly, I just like to share with you that there are a lot of bright spots in government, and I think this is one area. Itong SSS saka PhilHealth ho, yung yakap program ho ng PhilHealth is something na malaki ho ang naitutulong sa ating mga manggagawa. All Filipinos pwede siyang maging membro ng yakap. This year ho, nag-introduce tayo ng pension reform naman po sa SSS. So I guess more in the coming days, tingnan nilang ho yung aming transparency portal for mga news in the future on how SSS will try to be more responsive to the needs of the Filipino people. Kagaya ho ng sabi ni Sec Henry, nakikinig ho tayo sa ating mga membro at kapwa Pilipino, and we will be responsive to the needs of the market. So ayun lang po. Magandang hapon po, and thank you again to DICT for launching our transparency portal. Maraming salamat po. Maaari na po tayong tumanggap ng katanungan for SSS and DICT. Kat Domingo po, ABS-CBN. Good afternoon po. For Sec Henry. Hi, sir. Sir, ilan na po yung total number of government agencies under the executive department that is to have agreed to share their data with you for the DICT to help them open
these kinds of websites? So far, yung nag-agree, marami. Lahat naman ng kausapin ko, agree sila eh. Pero yung nagbigay pa lang, yung talagang nakakuha na kami ng information, si PhilHealth and si SSS, and pasasalamat kami. Tawag ko sa kanila, the pioneer ones eh. And syempre, si DPWH, di ba? Pero ang kagandahan nito, si GCG naman nakipag-ugnayan na po sa amin, and GCG and DICT is drafting a joint department order or memorandum order that will require all the GOCCs, all yan kasama ang Pag-ibig, yung mga bangko na GOCC, kasama yung NAPOCOR, Transco, to provide information to the ICT na, and before end of the year. Ayun, wag niyo muna ako i-quote. Medyo ambitious kasi yung end of the year ang aspiration po natin, di Palmalbo sa Dio. Na sana before end of the year, lahat ng GOCCs may transparency portal na. Gaya po ng PhilHealth at gaya po ng SSS. So, marami. Lahat naman ng makausap ko gusto nila. Sir, what about critical government agencies such as the Department of Agriculture, Department of Education, and the Office of the Vice President? Okay. Yung sa Department of Education, meron na rin kaming binubuo niyan. Yun nga lang, ang laki kasi ng agriculture at saka ng education. Medyo mas mas malaking trabaho yon. Ang kagandahan po kasi ng GOCC, if I may explain bakit sila rin yung inuna namin, yung datos kasi nila, fina-file din po nila sa mga ibang regulatory agency. Maliban sa GCG, fina-file nila sa SEC. Kung bangko sila, fina-file din nila sa BSP. Kung nasa insurance sila, sa Insurance Commission. So yung pagkuha ba ng data, baga sa collation and storage of data, karamihan electronic na. Yung large agency, syempre yung DPWH, nakita nyo po yon. Kung nagawa sa DPWH, magagawa rin sa malalaking ahensya yan. Doon sa malalaking ahensya po, like DepEd, sinisimulan na namin, Department of Agriculture, DOH, sinisimulan na rin po. Pero sa laki kasi at sa lawak noon, medyo baka towards end of the year din sila. Yun yung ginagawa din po namin ngayon. Sir, what about the OVP? Yes, kasama yun, OVP. They agreed already. Which Office OVP? of the Vice President. Ay, hindi pa kami sorry, akala ko OP sabi mo. No, sir, OVP. Office of the Vice President. Hindi pa kami nakikipag-ugnayan sa Why, kanila. sir? But we'll reach out to them. Siyempre, ang inuuna namin, yung mga lalaki talaga, yung baga ang impormasyon may kagat sa publiko. Pag-aaral, halimbawa, DepEd. Lahat ng mga magulang at estudyante under DepEd, siguro nasa mga 30 million at least ang apektado niyan. Agriculture, hindi ko na babanggatin gaano karami yung kumakain sa Pilipinas, di ba? At saka ang agriculture, may 40 attached agencies yon. Tandaan nyo, yung mga agencies kasi na yan, hindi lang isang agency, maraming attached agencies. So, mahirap naman magbigay ng transparency portal na putol-putol. Kaya nga humahanga ako dun sa team ni Secretary Vince. Actually, kaugnayan na rin po namin yung team ni Sec Vince, yung technical team niya. Nag-uusap din po ang technical team namin sa DICT. Masayang-masaya naman kami at yung technical team nila medyo aligned with our technical team in how they create a transparency portal. Tapos they continuously exchange ideas. In fact, they were in our office yesterday. Was it yesterday or day before? So magaling po yung team ng DPWH. Ngayon, kailangan bumuo din tayo ng mga ganyang team sa mga ibang malalaking ahensya. Thank you. Next is Eileen Taliping, Abante Tonight. Sir, good afternoon. Nabanggit nyo yung sa transparency, part pa rin yung live bidding. Nabanggit nyo, nag-start pa ng April. Yun bang bidding, yung 3 billion project ba ng DICT, dumaan po yan sa live bidding? Oo naman. Kasi may nasabi yung isang araw yata si Senadora Riza Ontiveros. Ay, oo. Hindi naman live bidding ang question doon. I think yung mode of procurement. Mode of procurement. Oo. Ang nabanggit ng mabutihing senadora,
ay ano ba tawag? Direct contracting as contracting. opposed to competitive bidding. So lininaw naman po namin yon during the budget hearing na we did competitive bidding. And pag tinignan nyo po yung mga bidding ng DICT, yung mga items na malalaki, talagang ano yan, competitive bidding. May mga ilan-ilan na direct, pero yun yung mga maliliit, yung bang bibili ka ng trash can, yung doon naman sa rules, linawin natin, yung direct contracting is not illegal. Mhm. It depends on the reason why direct contracting ang ginagawa mo. One, kung single source ang tinatawag. Kung siya lang ang pwedeng, ba't ka pa magko-competitive bidding, siya lang yung pwede mong bilhan, di ba? So, okay yan doon sa mga maliliit na items. Doon sa mga malalaki, ganun din. Let's say, cell site. Magbibigay ka ng SIM sa isang barangay, tapos isang cell provider lang ang nandun. Kaya nga, di ba natanong niya, may certification ba sa NTC yan? Kailangan i-certify ng NTC na isa lang ang provider dyan. Now, sa amin, nung tinignan namin yung bidding, may isang, let's say, Barangay San Carlos, isa ang provider. Paano pagka nagbibid ka in the process of bidding, mga 2-3 buwan, biglang may nagtayo ng cell site. Di hindi na siya yung sole provider. So, nung na-realize namin yon, kinumpetitive bidding na namin lahat. Pero part pa rin yan ng malaking project, 3 billion. Oo. So, di ba sabi po ni Presidente, lahat ng bidding na malalaki ay dapat idaan sa public bidding? No, competitive. Hindi, lahat yan public Lahat yan public. Ang tinatanong mo is competitive bidding, di ba? Public and competitive bidding yan. Tama naman, sumunod kami sa Pangulo. Pwedeng lumihis lang isang Sige. Kasi doon meron pa rin project na nakita sa nasabi related to kay dating Congressman Zaldico, nasabi niya may insertion sa DICT ng project niyo. Oo. So, sa tingin niyo ba okay yung project na yun na in-insert? Depende ano yung specific project man ang sabi. Yung sa listahan niya na ano. So linawin natin yung amendment, tawagin na nating amendment/insertion. Sinunod ng DICT nung pumasok po ako ng DICT, meron NEP tapos meron ding amendment. Ang naging patakaran ko po, sundin natin ang NEP. Now, ito yung reason bakit sinundon namin yung NEP. Hindi dahil sa hindi maganda yung amendment, no judgment to the amendment. Kaya namin sinunod yung NEP kasi nung pumasok po ako sa DICT, yung utilization rate po namin ang baba. Parang less than 10% lang. Marso na yon, Abril, Mayo. Ngayon po, kung tatanungin nyo kami, yung utilization rate namin, nasa 60 na po. Kaya itong Pasko, walang matutulog sa DICT para maihabol yung malalaking project para umabot po kami ng 90%. Ang budget po, dapat ma-utilize at ma-utilize ng tama. Yun po yung ginagawa namin. Now, yung sa amendment, wala po kaming ginamit doon dahil nga, as I've said, hindi namin ma-utilize yun. Now, yung items na nandun, merong isa doon pang data center, may ilan doon sa cybersecurity. Pag tinignan mo naman yung justification, justifiable naman. Yun nga lang, wala nang capacity ang DICT to execute. And sabi ko nga, my rule is, gamitin mo muna yung talagang nakaprogram sa NEP. So, hindi nakasama yun sa program yung sinasabi ni Zaldico? Hindi na wala yun. Ibig mo sabihing program is sa NEP? Hindi siya kasama sa NEP kasi amendment siya . Ngayon kung ang tanong mo, meron ba kaming ginamit doon na pondo? Wala. Thank you. Okay lang, Thank you, okay tayo doon. Okay. Thank you, ma'am. Next question is Sir Ivan Mayrina, GMA7. Secretary, is there a feedback mechanism built into these transparency portals that you're putting out? For example, somebody sees something questionable. Is there a way for this person to call you out and ask the question? Oo, meron. So una yung AI. So Ivan, maganda yung tanong mo. Pag tinanong mo yung AI, lahat yan documented. Okay, lahat yan documented. At the same time, kung halimbawa may lumabas si AI na, medyo may problema dito, pwede ka nang tumalon doon sa action center ng website. So iba-iba. Per agency, iba-iba yan . Pwede kang pumunta doon sa isumbong sa Pangulo, pwede kang pumunta doon sa, kung DICT yan, meron kami yung Action Center 1326. So sa SSS, siguro, Perhaps pwedeng Mr. sagutin Claro can also answer the question.
I think we also need to clarify what type of data are, if there would be questions, because the financial data of the agency would be the audited financial statements, verified by COA and submitted to Congress. So, but I think for the operational data, baka ito actually makakatulong sa amin to na kung hindi tama yung especially like SSS would have 270 branches. Yun yung nakapagbenta sa akin why I wanted this transparency portal, yung mapa. So at any given point in time, makikita ko yung number of members of SSS and magpo-progression pati employers. So in terms of information, kung may makitang information, I think the system is capable enough to handle questions and also be able to track saan nanggagaling yung questions or queries or issues. And I'll take this opportunity na din kasi each agency would have a support structure where it should handle questions or complaints, no? So kahit pa, I'd like to make it clear also na kahit pa pumunta ka sa ARTA, pumunta ka sa SSS website, pumunta ka sa isumbong sa Pangulo, each of these questions are handled with a similar kumbaga weighting. So kasi yun yung meron din kaming sinusunod na service level targets, no? So yun po. So I think in terms of information, if you see something that's not seem right, then at least meron na another mechanism to report to SSS kung ano yung problema po. And the next step, Secretary Aguda, sir, if we want to win the trust of the public, gusto ho natin alam nilang nakikinig tayo at alam nilang ina-action na natin. So paano po yung magiging, how do we let the public know that these are being addressed? Kasi ho, if, for example, I do not get satisfactory answers from AI, I want to talk to a real person or something like that. May ganun po ba? Pwede yun? So Ivan, dalawa, no? Yung within the agency, example, yung nakita nyo kanina, yung claims process, parang 96 or something. So the big broad numbers nandun. Yung sa SSS po, pag tinignan nyo, yung complaints resolution niya, nasa 99 ata yun, di ba? So ang taas ng complaints resolution. So from the macro level, makikita nyo na talaga if the agency is performing better or worse. Now, doon sa individual naman, meron din po tayong ahensya, tinatawag ARTA. Yung sa ARTA, meron din siyang linunch, si TALA. Si TALA, makikita nyo po sa eGov app. Pag pumunta kayo sa eGov app, may dalawa na pong AI dyan. Yung isa si Kuya A, general purpose AI po yon, libre. Tapos yung isa is si TALA, which is under ARTA. Yung si ARTA, ganito ang pwede nyong gawin. Ito yung suggestion ko. Pumunta kayo halimbawa doon sa portal ng PhilHealth. Nakita nyo yung claims processing nila overall sa may Mindanao is, let's say lang, example, mababa. Pwede ka na ngayong, tapos taga doon ka. Pwede ka ngayong pumunta sa ARTA, tapos sabihin mo, ARTA, bakit yung claims ko 60 days na, hindi pa na-process or na-release. Try nyo po yung kay TALA ni ARTA. Dahil yon pwede nyo kausapin. Tulad nitong AI ng PhilHealth at SSS, kahit na nung lengguwahe, pwede nyo siyang kausapin. Tapos siya mismo mag-create ng form. Ang sabi ko nga lang kay Secretary Perez, mas maganda i-ano niya ng ARTA, i-PR nila ng mas awareness campaign ba, na alam ng mga tao na meron yan sa eGov app. Maraming salamat. Jean Mangaluz, rooster.com. Hi, Secretary. Can we ask what do these transparency portals look like? What kind of data sets will we get? Will you mention, for example, the number of classrooms being built or the number of patients? Yun sa DepEd specific yon. So kung sa DepEd yan, specific sa DepEd, yung binubuo namin with DepEd, yung bang pag pumunta ka sa mapa ng Pilipinas, makikita mo kung saan dun yung mga classroom. Tapos darating siya sa sophistication where pag may i-build silang bagong classroom, makikita nyo yung progress ng build. Now, ang kagandahan yan, let's say may isang gusali, ginagawa pareho ng DPWH on behalf of another agency. Pwede nyo silang i-cross-reference
Yung isa, rine-report, tapos na. Yung isa, rine-report, 50% pa. Ayun, meron ka ng variance problem, di ba? So, yung mga datos na yon kayang ibigay sa inyo ng AI. Hindi na ba yung tulad ng dati, binigyan ka ng datos, tapos kailangan ka pang maging investigative journalist para kukunin mo yung filing sa COA, kukunin mo yung filing sa SEC. Dito nandun na. Yun yung ginagawa nito. It makes it easy for people to scrutinize government transactions. So it's not just gonna be money, no? So kunyari for DOH, the number of patients, then will we Yes. track that type of data? Oo. Oo. Alam ko kung ba't mo natanong yan. You also mentioned that for other topic, no? So you mentioned that several telcos will enter the Philippines once the Konektadong Pinoy Act Yes. is signed. So Ah. what telcos are we expecting and by when? What telcos? Yung mga telco na magbibigay ng magandang service sa mamamayan at ibababa yung presyo. So, again, pagpasensyahan nyo na po at hindi ko masasabi yung mga pangalan nila at baka maudlot eh. But these are reputable telcos that have operated in their countries. Pero ito naman po yung pangako natin dun sa mga existing telcos natin dito. This will not be done to unduly hamper naman their growth. Lagi ko pong kausap yung mga current telcos natin ngayon. Ang hinahanap po natin ay isang win-win framework. Kung may bagong telco na papasok sa Pilipinas, they would have to work closely with the existing telco. Yan po yung gusto natin mangyari. Hindi ba yung tipong may pumasok dito na dislocate naman yung existing? Hindi naman maganda yon. Dapat po, they can work together. We have a framework naman. Kaya minamadali po namin yung IRR. December, 29, bukas. 15, November, sorry. Pasko na kasi. Tapos na kasi Thanksgiving, kaya akala ko Pasko na. So, November. Siguro December 15 or 14, effective na yung IRR. Ilalabas na namin yung mga cooperation framework. Marami kaming framework na ilalabas. Yung pagbabalangkas po kasi ng batas, yung policy at saka yung mga execution po, medyo talagang masusi yung proseso po na yun eh. So, natapos na yung IRR, ang susunod dyan, yung mga framework po, na para pagdating ng mga telco sa ibang bansa, makikipag-partner sa mga telco dito, ang punot dulo niyan, gaganda yung serbisyo sa taong bayan at mas magiging mura ang ibabayad nyo sa internet connection. Thank you. Last two question from Eden Santos, Net25. Sir, good afternoon po. Good afternoon, Kung ang Eden. goal po ng transparency portal ay maiwasan po natin yung korupsyon, na ngayon ay talaga namang very visible. Bakit po yung Office of the Vice President ay hindi po natin isinama doon sa unang nilagyan nito kung meron pong akusasyon, aligasyon ng korupsyon sa tanggapan po ni Vice President Sara Duterte? Yun nga yung napaliwanag ko kanina, no. Iba-iba yung estado ng bawat ahensya. Example, yung DPWH kasi nga ang daming transaksyon at saka maraming gustong suriin yung mga transaksyon. Nasimulan na yan sa isumbong mo sa Pangulo. Tapos yung transparency portal sumunod. Yung mga GOCC, kaya namin sila inuna kasi available yung data. Ang pinakamahirap po is yung pagkuha ng data, lalo na pagpapel. Paano namin papaintindi sa AI pagpapel? So, yun ang inuna namin. And then, yung mga large agencies like DepEd, kasi nga malapit sa puso natin yung edukasyon, tapos pagkain, etc. Yung sa OVP naman po, darating din po tayo dyan. But if they reach out to us, to sabihin nila na they're ready, di gagawin din natin ng transparency portal. Pero it's just a matter of prioritization. At pagpasensya nyo na lang po, si Asik Miggy po, hindi na kasi natutulog eh. Isa rin po yan sa ating consideration. Medyo, to give you an idea, si Asik Miggy po, bata pa yan. Kaya sabi ko sa kanya, Asik, huwag kang mag-alala, tatanda kang mabilis dito sa trabaho na to. Medyo lang, we also have some resource constraint po. Pero Sec,
hihintayin niyo po yung OVP na sila yung mag-reach out para magsabi na gusto rin nilang makasama dito sa transparency portal, or meron pong initiative ang DICT para po gawan sila nito para isaayos din po yung problema ng korupsyon na aligasyon sa OVP. Ay, alam niyo naman po, kami willing to work with anyone. Pag may nag-reach out po sa amin, we work on it immediately. Kaya po, laking pasasalamat ko sa SSS po, kay PCO J at saka kay PCO Mercado. Kasi hindi sila, alam mo ba yung hindi sila yung nag-atubili na lapitan kami for the transparency portal. So, ganun po. Kung halimbawa, may pangangailangan na gawin yan, at as I've said, we have the prioritization also, bakit hindi po pwede po rin natin gawin yan? Parte rin naman po sila ng government organization. At gumagamit din po sila ng public funds. Thank you. Last question, Vance Fernandez, Police Files. Mic po, please. Hindi ko maririnig. Good afternoon, sir. No? Good afternoon. As you have said, yung data ay pinapakita sa madaling ma-access sa publiko. Ito ba ay pwedeng admissible na ebidensya? Yung mga corruption sa isang korte o kung may kaso yung ghost projects, budget, anomaly, ito ba ay makukonsider admissible yung data sa loob ng transparency portal sa isang court, law, or special bodies tulad ng ICI? Any reaction on this? Alam niyo po, hindi naman po ako abogado. Although sa konting kaalaman ko po yan, and magagabayan po ako ni Yusek Claire, nasa rules of evidence po yan. Diba? Lahat naman ng bagay-bagay pwede mong gawing ebidensya. Ito po it's a public portal, pwede nyong gamiting ebidensya. Pero depende na sa pag-handle po ng ebidensya. Di ba nga dun sa rules of evidence, titignan mo kung may probative value. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, may value po yan kasi official publication po ng gobyerno yan on the data. Now, paano nyo na lang gagamitin sa korte? Mas maganda po itanong po natin doon sa abogado mismo na mag-handle ng kaso. Kasi as I've said, depends na on how they handle the evidence. Kasi pwede yung kunan mo ng picture, hindi naman yung information ng problema ang tatanong sa inyo, valid ba yung pagkakakuha mo ng picture? Baka naman deepfake yan. So medyo technical yung sagot, pero pagpasensya nyo po, yan lang yung alam ko na can help you in that question. Siguro there could be a follow-up answer to that through the lawyers po. But useful po yan. Depende na lang po sa abogado kung paano niya i-handle yung ebidensya. Maraming salamat po. That's the last question, Sec. Maraming salamat po at Merry Christmas na po. May tanong ako, Sec Aguda. Yes, ma'am. Sa akin manggagaling. Halimbawa po, tapos na yung liderato ng Pangulo, natapos yung term ng 2028. Iba ang liderato na. Yung bang data na naipasok na, nababago ba siya? Pwede ba siya mabago? Let's say, papangitin, pagandahin, or nandyan na siya? Fix na siya? Hindi siya mababago? Halimbawa, merong numero, pero mali yung pagkaka-encode. Halimbawa lang po, pagkaka-encode, ma-change ba siya? So, may way ba nang ma-change siya para to correct it? So Yusek Claire, ito nga yung kagandahan. Dalawang component ang sinusulong natin sa larangan ng technology. Blockchain at saka AI. So yung blockchain ang maninigurado na from the budget to lahat ng transaksyonan ng gobyerno, hindi mo na mababago. Ito po yung nababanggit natin na sa blockchain may forever. So once tinatak na yon, okay na siya. Yung second component ay yung advocacy po namin ng AI. Pag yung data hindi na mababago at secure na siya at linagyan mo ng AI sa taas, mas madali mo ngayong maintindihan ang laman ng data. Kaya yung tanong nyo Yusek Claire, pag na-blockchain natin yan, mas malamang-lamang kahit na nakailang administrasyon tayo, yan pa rin yung datos. Good to hear that, Secretary Henry. Salamat po. Maraming salamat po. Yes, of course, magpapasalamat tayo kay DICT Secretary Henry Aguda, ASEC Luis Miguel Planas, and SSS President and CEO Robert Joseph
Montes de Claro. And of course, magpapasalamat din tayo sa naging kontribusyon ni Yusek David Almirol Jr. ng DICT. Thank you, sir. Thank you po.